Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa ating mumunting channel, Simply Talkies Vlog. Tayo lang po yung magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan itong mga dilawan. No, ito na po, after ng mga green, ng mga piyona at ng mga buwaya, ito namang mga dilawan ang umaatake sa Pangulong Marcos. Nais na po nila itong ipa-impeach. Siguro kung hindi lang ang vice presidente nito ay si Tokmol Sara Duterte, matagal nang may impeachment complaint ang Pangulo, o di kaya na-impeach na ito. Oo, diyan po magaling ang mga dilawan Yung mga anti-government na mga dilaw, no? Feeling nila sila lang po ang magagaling. Kasi po, mga may honorary degree po daw po sila. Mga aral itong mga ito sa iba't ibang bansa. Matatalino, magagaling po ang mga dilaw. Oo, sana kung magaling kayo, napaunlad nyo na ang bansang Pilipinas. No? After nyo i-take over sa rehimeng Marcos nung ama, no, nitong kasalukuyang Pangulo. Kasi meron diyan isang representante, no, na isang pure dilaw na yan, sinasalsal na po ang pagre-resign ni Babes Romualdez or ni Babes Singson, yung dating DPWH ni Panot, no? Na kung saan alam nyo naman, siguro napakagaling talaga nila, napaunlad nila ang bansang Pilipinas in their own dream. Kasi may sinasabi po ito na impeachable offenses yung attitude ng Pangulo. Impeachable offense, no? Yun nga lang, siguro hindi nila magagawang i-impeach kasi ang papalit yung kanila namang dating kakampi na isa ring Tokmol, di ba? At isa pa mga kababayan, sasaglitan lang natin, ito namang inyong baba ng bayan, si Baba Black Sheep, meron na naman pong bagong drama. May bago na naman siyang kinababaliwan. Yung script niya po, bago na naman. Pero mukhang ito, magbubumirang sa pagmumukha niyang Baba Black Sheep at sa mga Duterte. Alright, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So ang pag-usapan natin mga kababayan ay itong isang dilawan na kating-kating ipa-impeach ang Pangulong Marcos, no? Mukhang masisira kasi ang narratiba ng itong mga to na walang ginawa ang Marcos kundi magnakaw. Diyan magaling ang Marcos sa pagnanakaw. Yun po yung sinasabi nila noon nung panahon nung tatay nitong ating Pangulong Marcos, no? Na ang mga Marcos, mga Romualdez ay magnanakaw. At ito po ang sumasalsal ngayon sa pagre-resign ni Babes Singson na kanyang kakampi. Na napag-alaman niya na noong pa pala, nung pagkakuha pa lang ni Babes Singson ng pwesto sa ICI, siguro 2 weeks pa lang, nais na daw pong mag-resign na to. Ngayon, nagkatotoo na nag-resign si Babes Singson, na siyang naging isang bitter sa kanyang pagre-resign, at yung ngang kaibigan niya na siyang nagbalita na ang ICI ay dead. ICI ay dead na po. Wala na daw pong ICI, patay na yan. Hindi na yan paniniwalaan. In your dreams. Yan pong nagsabi niyan, ngayon nagbabacktrack siya. Hindi pa naman daw pala patay. Nasa ICU pa lang. Abay, ang galing-galing naman. Ang nagsasabi po niyan, yung makapalang mukhang si Representative Irice. After niyang sabihin na patay na ang ICI, biglang binawi, nasa ICU na daw kasi nawala daw po yung pinakamagaling na sekretarya ni Panot noon na si Babes Singson. Hindi na po gagalaw, hindi na effective ang ICI kasi wala na yung pinakamagaling na dilawan na si Babes Singson. Yun ang tingin ninyo. Ano ang sabi dyan ni DPWH Secretary Vince Dizon? Gumagalaw pa naman ng ICI. I disagree with him. Yun ang pananaw ni
ni Erice kasi feeling niya napakagaling nila. Oo. Ngayon may sinasabi siya. Impeachable offense po ang ugali ng Pangulo na napaka-complicit at irresponsible dahil sa budget na pinabayaan niyang lumobo ang mga insertions, ang corruption, simula nung 23, 24, 25. Bakit hindi kayo nag-file ng impeachment nung 2023? Kayong mga kakampi yung mga dilaw dyan sa Kongreso, o di kaya yung mga kakampi yung mga rights group. Bakit hindi mag-file na kasi kayo ng impeachment? Impeachable offense daw po yung yung pagiging pabaya ng Pangulo, yung kawalan ng responsibility kasi hinayaan daw niya. Pinirmahan niya ang GAA, yung General Appropriation Act noong 2023, 2024, 2025 na kung na alam din pala nila sa Executive Department nung nire-review nila na ang daming insertions nitong mga ilang mambabatas at mga government employees. Ang daming in-insert nung panahon na yan na kung saan pinirmahan ng Pangulong Marcos ang GAA. So impeachable offense yun, pagiging incompetent, no? Yung kanyang pagiging pabaya. Pwede pailan mo na. Ang problema nga lang mga kababayan, ang gustong unahin ng mga kakampi niyang dilaw, tulad ng mga Makabayan Black, sila De Lima, ay itong si Sara Duterte. Kasi mas evil, sabi nila, si Sara Duterte. Naniniwala naman akong mas evil yun. Ayun ang dapat ninyong unahin. I-impeach nyo muna si Tukmol para pag in-impeach nyo si Pangulong Marcos, meron na kayong ilalagay na kakampi nyong dilaw. At make sure na pag umupo kayong mga dilaw or kakampings, mapipix ninyo ang problema ng Pilipinas in a matter of 60 days. Diba? Dapat bigyan din natin sila ng taning. Kayo, nagmamadali. Sila De Lima, Jokno, nagmamadali sa powers ng ICI. Bakit daw walang powers ang ICI? Kailan lang ba na executive order ang ICI? September. 90 days pa lang ang ICI. Nagmamadali na kayo, nababagalang kayo. Now, you will have the chance. Do it. Impeach the Vice President. Pag na-impeach ninyo, impeach the President at magtalaga kayo ng gusto nyong presidente. Ngayon, kami naman ang mag-iingay. Walang 30 days, dapat mapix nyo ang problema ng bansa. Kung iuupo nyo si Leni Robredo, dapat mapix ni Leni Robredo lahat ng problema ng bansa in 30 days. Dapat makukulong lahat ng kurap na mga kasamahan ninyong mga mambabatas at public officials, employees na mga kurap, makukulong within 30 days. Can you do it? Can you promise that to the Filipino people? Na maaayos nyo in 30 days ang lahat ng problema ng bansa, including the West Philippine Sea, including the insurgency. Ang yayabang ninyong mga dilaw ang kakapal ng mukha nyo Kala nyo mga Duterteng buhaya lang magnanakaw, pamamatay tao ang bumabati ko sa Pangulong Marcos. Pati itong mga dilaw, tingnan nyo si Erice, pinupulaan niya ang ICI imbis na asikasuhin niya ang trabaho niya bilang mambabatas. Bakit? May role ka ba sa ICI? Ano role mo sa ICI? Wala. Spectator ka rin lang naman Bakit hindi ka mag-asikaso ng iyong trabaho sa sa House of Representative? Bakit mo pinakikialaman ang trabaho ng nasa Executive Department? Pulis ka ba? Kayong mga dilaw. Binigyan na kayo ng pagkakataon. Binigyan kayo ng pagkakataon ng Pangulong ito na manilbihan sa gobyerno niya. Tulad ni Babe Singson, pero mga reklamador kayo, mga quitter kayo, ganun kayo Diba? Ano pinagkaiba nyo kay Sara Duterte? Sa pag-uugali, mga spoiled brat din kayo. Wag kami Sige, subukan nyo na, impeach nyo muna. Mag-file na kayo ng impeachment kasi sabi ni Erice, impeachable offense yan Yung pagiging complicit ng Pangulo, pagiging irresponsible niya dahil hindi niya nakita maigi itong mga insertions ng mga mambabatas. Sabi nyo, loss of public trust. Sige, file nyo na ngayon. Diba? Mag-file na kayo ngayon. Huwag nyo nang unahin si Tukmol. Unahin nyo na ang Pangulo. Tapos iupo nyo si Sara Duterte, i-impeach nyo rin. Ewan ko lang kung ma-impeach nyo pa yan. Dahil pag naupong presidente yan, tiyak, baka bumaliktad na lang kayo.
Kakampi na lang kayo sa kanya kasi magdi-declare yung RegCov. O, ano kayo ngayon? Di ba? Sising tambuli kayo. Kaya litong-lito si Irizy, hindi niya rin alam kung ano gagawin nila. Ano ba, i-impeach ba namin ng Pangulo o si Sara Duterte? Gusto niyo pagsabayin ninyo para maganda. Oo. Para magkaalaman. Ngayon, pag nagtagumpay kayong ma-impeach yung dalawa, make sure yung grupo ninyo mapipix ang problema ng isang buwan. Kasi yun ang gusto nyo mangyari sa ICI eh. Di ba? Di ang gagaling pala ninyo. Kung magagawa nyo yan, magagawa ni Risa Hontiveros, kung sino mayupo nyong dilawan nakakampi ninyo. Kung mapipix nyo ang problema ng bayan lahat in 30 days, bibilib ako sa inyo. Kakampihan ko pa kayo. Pero pag hindi, wala rin pala kayo. Ano kayo? Isa rin kayong power grab. Isa rin kayong mga mambubudol. Okay? So now, pasok naman tayo kay Imee Marcos. Itong bagong drama ni Imee Marcos na kung saan sinasabi niya, nagpapakasarap ang mga adik. Ang mga adik at mga kurap lang ang nagpapakaligaya ngayong Kapaskuhan. Yan na naman ang kanyang naratiba. O sino tinutukoy mo? Ha? Bakit hindi ka makapagpangalan sino yung mga adik? Sino yung mga kurap? Ha? Na nagpapakaligaya ngayong Kapaskuhan. Ninakaw nyo ang Kapaskuhan sa mahihirap. O ba't di ka nagsalita nung gano'n nung panahon ni Digong? Di ba? Nung panahon ni Digong may mga corruption din. Di ba umamin si Digong? May mga ghost project ang DPWH. Si Digong umamin, nagnakaw din siya. Si Digong umamin, nag-addict din siya. Nag-overdose siya ng penta, nag-marijuana siya. Di ba? Si Pulong, questionable yung 51 billion. Di ba? Si Sara Duterte, questionable yung mga pondo niya, confidential fund, at yung paglulusta niya sa pondo niya. Di ba? Yung ba pinatutungkulan mo? In general lang mo, ibig sabihin sakop lahat sila. Pati ikaw diyan, baka sakop ka pa. So therefore, isa ka ding corrupt. Di ikaw lang magpapakaligaya. Mali. Ginamit mo pa itong holiday season, para pulaan yung mga kaaway mo. Pero ang totoong nasasaktan diyan yung mga Duterte na mga makakapalang muka at mga duwag. Wala kang sinabi kung sino pangalan yan. So therefore, I am alluding that all of the Dutertes, including you, their minions, lahat kayong mga kurap at mga adik. So ba may history ng adik? Di ba ikaw yata yon, di ba? Ang galing ng drama mo. Hindi na umepekto yung drama mo sa entablado noong rally ng mga iglesia ni Cristo. Tapos ito na naman ang drama mo. Wala. They're not buying it anymore because they think you are full of shit. It is just of baloney. You are so petty. Paulit-ulit na lang yan, bangag, kurap, bangag, kurap. Wala ka ba? Ano naitulong mo para masawata ang korupsyon? Ano ang naitulong mo para masawata ang mga adik, ang nagkalat na pinagbabawal na gamot sa ating bansa? Ano nagawa mo? Wala, puro daldal. Di po ba? So, yan, si Imee nagpapapansin lang. Ginagamit pa ang mga mahihirap. Ginagamit pa ang diwa ng holidays na kung saan ang mga Pilipino, ay gagawa ng paraan para masaya sila maski na ilang araw lang sa loob ng isang taon. Bakit mo pa magiging Grinch ka? Isa kang Grinch eh. Alam mo yon, the Grinch stole Christmas, sabi nga nila. Why let it pass this holiday? Hindi sa ulit bumanat nung walang okasyon. Hindi eh. Mali ang ginawa mong platform na naman. Tangina talaga. Ito yata yung bangag no? O kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.